Magandang araw po mga kaibigan, magandang gabi, magandang tanghali sa inyo. Sa mga kayong panig ng mundo naroon. Ito na naman tayo sa isang nakakasama ng loob na mga pangyayari sa ating bansa. Paano nga ba nagagamit ng ilang politiko ang sistema para nakawin ang pera ng bayan? Kung sasabihin ko sa inyo na may paraan para legal na magnakaw ng bilyong-bilyong piso, maniniwala ka ba? Hindi po ito holdapan, hindi ito sindikato sa kalsada, ito ay nangyayari mismo sa loob ng gobyerno. Sa ilalim ng mga dokumento, sa likod ng mga pirma, sa sistemang dapat sana'y pumoprotekta sa atin. Sa bidyong ito, pag-uusapan natin kung paano nagagamit ng ilang politiko ang sistema para mailihis ang pera ng bayan at kung bakit pa ulit-ulit itong nangyayari. Ay nako, lahat po yan nagsisimula sa national budget. Bawat taon, bilyong-bilyong piso ang inilalaan sa infrastructure, okay, English na lang natin, edukasyon, kalusugan at ayuda. Pero dito pa lang may mga paraan na para manipulahin ito. May mga proyektong ipinapasok sa budget na overpriced, hindi kailangan o kontrolado ng mga kaalyado. Halimbawa, isang kalsada na may 10 milyon lang ang halaga ang tunay na halaga nito, pero ginawang 50 million sa papeles. Saan napunta ang sobra? Doon pumapasok ang tinatawag na kickback. At dahil komplikado ang proseso ng budget, hindi natin napapansin ito ng miyembro ng publiko, ng normal na mga tao. Kasi mga abnormal yung mga politiko na kurap na lang ng kurap. Ay nako, sobrang greedy. Sobrang greedy. Ay nako. Sa batas kasi kailangan may public bidding. Yan para patas ang kontrata. Pero sa realidad po hindi nangyayari 'yon. May tinatawag na pre-arranged bidding. Kumbaga, syempre alam na kung sino yung kukuha ng kontrata, yung palakasan system, yung suki-suki na kontrakto, ganun talaga dahil doon sila kumukuha ng kickback. Ang mga kontratista ay mananalo hindi dahil siya ang pinakamagaling, kundi dahil may kasunduan na. Siyempre alam na, yung mga nakamaleta o nakasako o nakabayong mga pera na yan. Kapag nakakuha ang proyekto, magbibigay siya ng porsyento pabalik sa politiko. Kaya masayang-masaya sila pagka yung kakalyado nilang kontratista ang makakakuha. Minsan may 10%, minsan 20%. Minsan mas mataas pa. So, imagine mo yung 20% ng budget. Sa'yo na lang napunta yung budget, yung sarili mo na lang yung bidya. Dapat dyan garote. Parang ibinibigay. Garote. Mga walang konsensya. Ang resulta niyan, substandard na materyales, syempre. Half-finished project. Sabi nga sa English, they all did it in half-ass way. You know? Kasi half-ass lang din naman kasi yung budget. Mga tulay na bumibigay, flood control na hindi gumagana, ang nagdurusa sino? Di syempre ang mamamayan. Sawa na po ako kasi sa taong bayan kasi yan ang madalas ginagamit ng politiko. Sabi ng taong bayan, ganito ang tawag ng taong bayan. Sila lang naman ang sumasabi nun at nagsasabi. Hindi naman ng taong bayan dahil lahat sila dyan nagsisinungaling. Kaya ngayon, nakalis na naman ang mga kaso sa kung ano-ano namang kaso. Mas matindi pa rito ang mga ghost projects. Siyempre, may mga proyekto sa papeles pero sa buhay wala. Halimbawa, hindi lang ito sa infrastructure. Ganun din sa livelihood program na walang totoong beneficiaries. Yan. Yung mga medical assistants na may pirma ng mga taong hindi naman nakatanggap. O baka yung iba patay na. Pero nakapirma pa. Oh my goodness. Relief goods na bawas na.
bago makarating sa komunidad. Baka yan yung napapanood natin sa Batang Quiapo na mga relief goods, mga substandard din. Sa mga ganitong modus, madali nilang naililiso ang pondo dahil mahirap i-verify ang detalye sa ground level o sa mababang pamamahala. Bakit hindi agad nahuhuli ang mga yan? Siyempre, alam na natin dahil sa political dynasty, sila dyan. Mga kumpanyero, kumpanyera, nanay, tatay, gusto kong tinapay, ganyan yan. Kapag magkakamag-anak ang mayor, congressman, gobernador, mahina ang check and balance. Siyempre, kung may investigasyon, may proteksyon, di ba? Ganun yan eh. Dagdag pa rito ang mabagal na hustisya, mahabang kaso sa korte, kakulangan ng conviction, lagi yan. Lagi na lang tayong kulang sa conviction. Kaya, di ba nung mga kabataan natin, noong early 90s, ano nasasabi sa atin mga Pinoy? Ningas kugon, sa umpisa lang magaling. Yan. Kapag walang napaparusahan, syempre, nagiging normal ang korupsyon. Kaya ganyan na yan forever hanggat hindi nagiging kamay na bakal ang pinakamataas natin na namamahala. Kung lelembot-lembot ka na parang baby, magsasamantalahan ka lang. Sabihin na nga nating mabait siya. Alam niyo na kung sino sinasabi ko. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan magkaroon ka ng firm resolve, decisiveness. Hindi po pwedeng yung saka mo lang sabi, ba't wala yung mga ganito, ba't walang ganun? Unless, siyempre, yun na yun. Diba? Hindi lang naman yan haka-haka. Mga ganyan. Kung naaalala nyo pa yung PDAP o pork barrel scam. Yan. Tama? Mga congressman talaga nakakahanap yun ng paraan eh. Kaya masaya ang buhay ng mga yan eh. Diba? Billion piso na pupunta sa mga peking NGO doon sa pork barrel scam. Yan, yung PhilHealth controversy hanggang ngayon, diba? Nasaan na? Wala nang nangyari. Pondo yan para sa kalusugan ng tao pero naabuso. Mga overpricing na infrastructure project. Ibig sabihin, hindi isolated case itong mga ito. Hindi lang yung flood control, hindi lang yan ng mga kinukurat nila. Marami sila sa sangay ng mga departamento, dun sila nakakakuha. Kaya, kunyari magpapasa sila ng budget tapos tatanggalin nila doon sa mismong budget and insert dito, insert doon, dahil wala tayong matatapos talaga. Kaya nga 'di ba sabi yung phase 1, phase 2 phase 1, phase 2 pala yan May phase 1, phase 2 pang nalalaman. Bakit magpopondo ka kung di mo kayang tapusin yung proyekto? 'Di ba? Bakit kailangan mong kuhanin yung ibang pondo katulad yung mga pondo sa mga big projects? Ba't kailangan mo kumuha ng pondo na insert mo sa iba? Diba? Tapusin mo. May pondo yan eh. Gamitin yung pondo. Ngayon kung may sumobra sa pondo, ibalik sa gobyerno para magamit uli. Hindi yung nagkakaroon pa ng deficit lagi dahil kulang-kulang. O kaya gagawin, pupondohan ng 4 billion, na magiging 5 billion, so may 1 billion deficit na. Di ba? Ay nako, ang masakit na katotohanan po, hindi lang tao ang problema, kundi ang sistemang madaling abusuhin. Habang may mahinang transparency tayo, takot ang mga whistleblower, siyempre, sino ba naman ang hindi matatakot ng whistleblower, di ba? Ikaw na magiging witness, ikaw pa ang kakasuhan ano pang mangyayari doon? Di siyempre, mangyayari, mawawala na legitimacy mo dahil malaunan, ikaw na ang kinakasuhan. Ikaw nga itong gusto mo mag-witness doon sa mga kabulastugan nila. Diba? Kaya, ang mga kailangan natin gawin dito, maging matalino tayo kasi may mga botanding, let's face it po, may mga botanding madaling malinlang, magpapatuloy lang ang cycle na to. Pero tatandaan natin lagi may pag-asa sa pamamagitan ng matalinong pagboto. Yun lang ho. Kailangan natin talaga mapanatili sa mga track record, hindi lang basta kung ano sinasabi nila. At wag ho kayong, pagka mga proyekto nila may pangalan nila, red flag na ho yun. Red flag.
At kung wala rin naman silang ginagawa sa bayan natin, red flag pa rin yun. Ang mga totoong mga naglilingkod sa bayan ho ay yung tahimik lang, ginagawa lang nila yung trabaho nila. Pero nakikita mo ang progreso at paggaan ng kabuhayan. Yun ho yun. You know, kailangan natin suportahan yung mga transparent na tao. At hindi tayo maging tahimik. Kaya nating baguhin ang sistema kung tayo magsasalita lang at ipararating natin ang ating mga concerns. Hindi ho dapat yung ginagawa ng mga ilang politiko ngayon na nakikita ko na ang nangyayari ho is kapag i-criticize mo sila, sasabihin, ano yan, you're inciting sedition, pero sila po pwede silang magsalita or mag-criticize, pero ikaw hindi. Kailangan maging matapang din tayo. Dahil pera ng gobyerno is pera ng bayan iyon, hindi ng mga tao sa gobyerno. Kaya sana'y maging always tayong mapanuri. Wag nating pabayaan to. Kasi laos na sila. Sumasobra na sila na lang dyan, papalit-palit na nakaupo. At lagi na lang tayong niloloko. Hindi na nakakagigil na sometimes talaga. Nakakagigil na. Dahil harap-harapan na, nandyan na nakawan, na pangalanan na kung sino-sino. Hanggang ngayon walang nakukulong. Hanggang ngayon dinadivert yung mga kaso sa kung ano-ano na namang kakasuhan natin sa ganito, kakasuhan natin sa ganun, para mawala yung focus natin doon sa totoo, yung corruption na ginagawa nila. Kaya hindi ho dapat tayong pumayag na ganito lagi ang ginagawa nila. Ito ang game nila. Ganyan ho, para maano nila tayong mga tao. Pero alam ko marami na matatalinong Pilipino. Ngayon ho, kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content, please like and share po. And then mag-comment kayo. Gusto ko malaman kung ano sa tingin nyo dapat talagang gawin ng gobyerno. Kung dapat ba garote o firing squad. Ano ho ba dapat natin gawin sa mga taong ito? Dahil walang pagbabago. May sarili na pong mga militarya mga yan private army na sobrang yayaman. Ito po ang inyong Anonymous. Nagsasabi na maraming salamat. At lagi nyo hong tatandaan, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Peace out!